Nagtataka ka rin ba kung bakit mas malaki yung kinikita na dividendo nung contribution na hinuhulog natin sa January kumpara sa ibang buwan? Kahit na parehas lang naman yung amount neto. Kung naghahanap ka ng kasagutan, ito po yung video na para sa'yo. Ayan mga kautak, for this video is mas ipapaliwanag ko kung bakit nga ba mas kumikita ng mas malaking dividendo yung contribution natin during January kumpara naman doon sa ibang buwan kahit same amount lang naman yung hinuhulog natin every month. And for this video is masasagot na rin natin kung bakit nga ba nasabi ko na every year is pare-parehas lang ang calculation for dividendo. Opo, pare-parehas lang. Kahit mag-start ka ng January, February, March, or anumang buwan, is taon-taon, ganun-ganun pa rin yung calculation ng dividendo. Start na tayo! Sa inyong mga screen, mga kautak, is yung ginawa nating Pag-ibig MP2 Savings Calculator. At itong MP2 Savings Calculator na to is ginawa kong summarize. Opo, summarize or mas binuod ko. Hindi ko na ginawang into detailed monthly yung calculation. But now, for this video, ipapakita ko sa inyo yung mas detalyadong calculator. Dito sa aking file is gumawa na ako ng mas detailed dividend calculator. Kung saan ang mga detalye na kailangan lang natin dito is yung annual interest and also yung contribution monthly and kung meron kayong total balance from previous year at wala nang iba. Opo, yun lang yung kailangan natin. Hindi na natin kailangan yung month dividend rate. Bago tayo magpatuloy, magbibigay lang ako ng munting kaalaman para sa inyo. Si MP2 savings po is merong tinatawag na annual compound interest. Ano nga ba yung annual compound interest? Ipapaliwanag natin yan later on this video. O game na! So for this video, gamitin natin for annual interest rate yung latest na interest rate na in-announce si Pag-ibig which is 7.03%. Ano naman tong monthly interest rate at saan ba ito makukuha? Ang monthly interest rate po natin is makukuha by dividing yung annual interest by 12. Saan nakuha yung 12? Kasi 12 months. So, for this video, with 7.03% annually, so meron tayong monthly interest rate na 0.59%. Mahalaga ba yan? Yes po, napakahalaga niyan. Para mas maintindihan natin kung bakit nga ba mas kumikita yung nilagay natin ng January. Moving forward mga kautak, for example, nag-umpisa tayong mag-invest noong January. Naglagay tayo ng 500 pesos. Yung 500 pesos ngayon na nilagay natin kay January is kikita na yan ng interest. Yes po, imumultiply lang natin yung 500 sa ating monthly interest rate. So for the month of January, yung 500 pesos mo sa 7.03 annual interest rate is kumita agad yan ng 2.93 during January. Ngayon, dito ka na kay February. Naghulog ka ulit ng 500 pesos. Ngayon, yung hinulog nyo ng February is kikita din yan ng monthly interest na 2.93. Ngayon, yung hinulog mo ng January, during February, is kikita ulit yan ng monthly interest na 2.93. Kukumpara natin ngayon, yung hinulog natin ng February, is hindi siya kumita ng interest during January. During February lang siya kumita ng monthly interest. Kaya po, kinulayan ko to ng itim
na nag-iibig sabihin na yung hinulog natin ng February is hindi yan kikita ng interest from previous months. And now, punta na tayo ngayon kay March. Hulog ka ulit ngayon ng 500 pesos. Yung 500 pesos na hinulog mo kay March is kikita ngayon yan ng monthly interest rate for March. Ngayon, yung hinulog mo kay January at yung hinulog mo kay February is kikita ulit yan ng monthly interest na 2.93. Kung ikukumpara natin siya doon sa contribution natin noong March, yung March contribution natin is kumita during March only. Hindi siya kumita ng interest during February and January. But, yung hinulog natin ng January is monthly. Nag-earn siya ng monthly interest. So ngayon, alam ko nagigets nyo na yung point. Kaya, talon tayo ngayon sa December. Dito na tayo kay December. So, assuming na consistent 500 pesos yung hinuhulog natin monthly. So, yung 500 pesos mo ngayon, during December lang yan, kikita ng monthly interest. At lahat ng hinulog mo from previous months is mag-earn ulit yan ng monthly interest for the month of December. Kaya ngayon, mapapansin nyo na dito sa ating total dividend earned, even na 500 pesos yung monthly contribution natin, is iba-iba yung ma-earn yan na dividendo. Kung ikukumpara natin ngayon yan dito sa ating summarized calculation sa 7.03% annual interest rate is parehas lang po yung makukuha natin. Na ang total for the year is 228.48. Ayan po. Paano naman po yung may previous balance tayo? Gamitin natin ngayon yung previous balance natin na 6,195. Ilagay natin yan dito sa total balance from previous year. So, paano nga ba nakakalculate? Same with January, yung previous balance natin is mag-earn yan ng monthly interest for the whole year. So, yung previous balance natin na 6,195 with 7.03 annual interest rate will earn automatically 435.51. Kumpara natin ngayon doon sa ating summarized na dividend or MP2 savings calculator. So, yung 435.51 dito, so dito is 435.51 din. Nag-earn naman pala ng monthly interest. Bakit hindi ngayon pinaplas yung na-earn the monthly interest dun sa ating balanse para maging additional na dun sa balanse natin for the next month para kumita na rin ng interest? Ang kasagutan po dyan, kasi nga po, kasasabi ko lang kanina, is annual compound interest. Ang annual compound interest po is yung total interest earned mo for the whole year, i-add yun doon sa total contribution mo at the end of the year. Yes po, at the end of the year. Hindi ibig sabihin, nag-earn ng monthly is i-add agad doon sa balanse mo. Ngayon, paano ko naman nasabi na pare-parehas lang ang calculation kahit anong buwan tayo magsimula? Opo, kahit anong buwan tayo magsimula, during fifth year, is same lang din yung calculation na ganito. For example, gamitin din natin yung example natin from previous video. Wherein, nag-umpisa mag-invest nung September, so ang tapos nun is August. So, ikukumpara naman kasi natin siya dito sa ating MP2 dividend calculator is parang during year 5 na hindi nag-umpisa nung January, during year 1, is parang bumaba yung monthly earning o yung earned nung monthly contribution natin. Mas mababa siya
kumpara dun sa na-earn from previous year, kahit same lang naman yung value na hinuhulog natin monthly. So ngayon is maliliwanagan po tayo. Gamitin natin ngayon yung ating detailed dividend calculation. Ayan, dito na tayo sa year 5, kung saan 500 pesos monthly pa rin yung hinuhulog natin. So hanggang August na lang yung year 5 kasi September tayo nagsimula, so magtatapos ng August. Ngayon, pinlat ko na rin yung total balance natin from previous year dun sa ating example. Ngayon, bakit nga ba mas mababa yung na-earn na dividend neto? Kahit January, 500 pa rin yung hinuhulog mo, is mas mababa yung na-earn niya. The simple answer is, since hanggang August na lang tayo, yung 500 pesos mo during January na contribution is hanggang August na lang yan mag-earn ng monthly interest. Yung monthly interest dito is wala yan. Hindi siya mag-earn dyan. Kasi hanggang August nga lang, di ba? Kaya, yung September, October, November, December is no monthly interest earned. Kaya, ang epekto nun is talagang mas mababa yung total dividend earned mo. Same with balance from previous year. Kikita lang din yan ng monthly interest mula January hanggang doon sa August. Kaya mas mababa yung dividend earned neto kumpara doon sa mga previous year. Kasi po, yung mga nakaraang taon is tumatagal yung pera mo kay Pag-ibig hanggang December. Ibig sabihin nun, monthly is nag-earn yan ng interest. At yun, hanggang dito na lang po ang ating video. Sana mas naliwanagan po tayo kung paano nga ba kumikita sa MP2 savings. At naliwanagan na rin tayo kung bakit nga ba mas malaki yung kinikita ng hinulog natin ng January kung ikukumpara ito doon sa ibang buwan. At abangan nyo po yung ating next video kasi gagawa tayo ngayon ng comparison kung kailan nga ba magandang magsimula na buwan. Para after 5 years is mas malaki yung perang kikitain mo. Abangan nyo po yan at for this video hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Use your brain. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.